Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok, kung saan ang mga araw ay mabagal lumipas at ang gabi ay tila masyadong mahaba. Sa lugar na ito, hindi mo agad akalain na may itinatagong misteryo, niyugan na malawak, luntiang mga dahon ng niyog na humahaplos sa hangin, at katahimikan na parang may bantay. Pero sa likod ng katahimikan, may isang kwento na muling nabuhay, ang kwento ng isang nilalang na matagal nang kinatatakutan, ang aswang. Ito ang part 2 ng Mabuting Aswang na bagong may-ari ng Nyugan, isang totoong kwento mula sa mismong nakaranas nito. Sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, ito ang kwento ng isang pamilya na minsang nagmay-ari ng Nyugan, ngunit dahil sa sunod-sunod na kamalasan, sakit, at bigla ang pagkamatay ng ilang miyembro ng pamilya, napilitan silang ibenta ang lupa. At ang bumili? Isang babaeng hindi taga roon, hindi kilala, pero kakaiba ang dating si Aling Mabuting. Hindi lang pangalan niya ang kakaiba. Nang lumipat siya sa baryo, walang may alam kung saan siya galing. Tahimik siya, bihira makisalamuha, pero ang mas nakakakilabot, simula nang siya na ang humawak sa Nyugan, may mga kakaibang nangyayari tuwing gabi. May naririnig na iyak ng bata sa gitna ng gubat, kahit wala namang bata sa lugar. May mga alagang hayop na nawawala, at kinabukasan, natatagpuan itong patay, wala ng dugo, parang piniga. Tila ba muling nabuhay ang takot sa baryo, ang takot na matagal nang naitaboy ng panahon. Ang kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ay galing mismo sa bibig ng mga nakakita, nakarinig, at nakaramdam ng presensyang hindi maipaliwanag. Isa sa kanila ay si Mang Pilo, matanda na, pero matalas pa rin ang alaala. Ayon sa kanya, isang gabi, habang binabantayan niya ang kanyang mga manok, may nakita siyang anino na mabilis na dumaan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala niya ay aso, pero nang sundan niya ito, nakita niyang tumalon ito pataas sa puno ng niyog, at mula roon, unti-unti itong nagbago ng anyo. Hindi niya lubos maisalarawan ang nakita niya. Ang sabi lang niya, hindi yun tao pero hindi rin hayop. Simula noon, nagsimula nang bumalik ang mga kwento ng aswang sa baryo. Pero ngayon, hindi na ito simpleng kwento ng matatanda. Ito ay kwento ng kasalukuyan. Totoong nangyayari, at marami na ang nakapagsabing may kakaiba talaga kay Aling Mabuting. Isang gabi, nakita siya ng isang mangingisda sa ilog. Nakalublob sa tubig, nakapikit, parang may sinasambit na orasyon. Nang lumapit ang lalaki, bigla siyang napalingon, at ang mga mata niya pula. Hindi basta pula na parang pagod kundi pulang-pula, parang dugo. Pero kahit ganito ang mga kwento, hindi pa rin siya nilalayuan ng mga tao. Bakit? Dahil simula nang siya ang humawak sa Nyugan, naging masagana ito. Ang dating halos patay na lupa, muling nabuhay. Maraming bunga, maraming niyog, at lumaki ang kita ng lugar. Tila ba may kapalit ang lahat ng takot, ang pag-angat ng kabuhayan. At dito nagsimulang maghati ang opinyon ng mga taga-baryo. Ang ilan, naniniwala na si Aling Mabuting ay isang biyaya. Ang iba naman, sigurado, isa siyang aswang. Si Lisa, isang dalagang taga-baryo, ang pinakaapektado sa lahat. Ang kanyang ama ay dating bantay sa Nyugan bago ito ipagbili. Siya rin ang unang nagsabing may nararamdaman siyang kakaiba sa lupa, para bang may tumatawag mula sa ilalim nito. Isang gabi, habang naglalakad si Lisa pauwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa una, inisip niyang baka aso lang o pusa. Pero nang mapalingon siya, wala naman siyang nakita. Nang bumilis ang lakad niya, mas naramdaman niyang parang mas bumibigat ang hangin, at naririnig niya ang mga yabag sa likod niya, pero wala siyang makita. Sa takot, tumakbo siya. At nang makauwi siya sa kanilang bahay, doon niya lang naisip wala siyang anino. Hindi niya alam kung kailan ito nawala. At mula noon, palagi na siyang nilalagnat tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Dahil dito, napilitan siyang magsaliksik. Dinalaw niya ang matandang albularyo sa kabilang baryo. At ang sabi sa kanya ay malinaw, may nilalang sa paligid ninyo na nagpapanggap.
Isang nilalang na matagal nang nagtatago sa anyong tao, naghahanap ng tahanan, at ginagamit ang lupa para makalapit sa mga tao. Sabi pa ng albularyo, bantayan mo ang iyong anino. Kapag ang anino mo'y hindi na sumusunod sa iyo, hindi lang katawan mo ang kinuha pati kaluluwa mo, nais na rin nilang angkinin. Habang patuloy na lumalala ang mga kakaibang insidente sa baryo, unti-unti ring natutuklasan ni Lisa ang mga sikreto sa likod ng nyugan. May lumang balon sa gitna ng lupaing iyon, balon na matagal nang tinabunan dahil sinasabing doon itinapon ang mga katawan ng mga taong pinaniniwalaang sinaniban ng masamang espiritu. At ayon sa isang lumang kwento, ang lupa ng nyugan ay may sumpa. Ang sinumang magmay-ari nito ay makakakuha ng kasaganaan, pero kapalit ay isang buhay kada buwan. Ngunit sa panahong ito, tila hindi lang basta buhay ang kinukuha kundi kaluluwa. At si Lisa, habang mas lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, ay nalalapit sa isang katotohanang maaaring hindi na niya magawang takasan. Sino ba talaga si Aling Mabuting? Bakit tila wala siyang nakaraan? At ano ang koneksyon niya sa balon na matagal nang nililimot ng mga tao? Sa pagtatapos ng gabing iyon, may narinig si Lisa na malakas na kalabog mula sa bintana ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay, at sa pagitan ng manipis na kortina, sumilip siya sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakatayong babae, walang mukha, walang anino. At ang hawak nito ay niyog na duguan. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung sino talaga si Aling Mabuting, at kung paano haharapin ni Lisa ang lihim ng nyugan na minsang tinawag nilang lupa ng pagpapala, pero ngayoy tinatawag na nyugan ng kasumpa-sumpang nilalang. Mabigat ang hangin kinabukasan. Parang may bumalot na malamig na ulap sa buong baryo. Tahimik ang mga tao. Wala na ang ingay ng mga bata sa kalsada. Lahat ay tila nagmamasid, nag-aabang, pero walang nagsasalita. Si Lisa, hindi pa rin makapaniwala sa nakita niya kagabi. Ang imahen iyon, babaeng walang mukha, may hawak na dugo ang nyog, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Para siyang binabangungot kahit gising. Gusto niyang ikwento ito sa kanyang ina, pero paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung siya naman ang mapagkamalang may toyo sa isip? Kahit natatakot, hindi siya nagpakita ng kaba. Lumabas siya ng bahay kinahapunan para bisitahin ang lumang bahay ni Aling Mabuting. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ang hinala niya. Pero paglapit niya sa bakuran nito, agad siyang sinalubong ng matandang aso na tila mas lumaki kaysa dati. Nakatitig ito sa kanya, hindi tumatahol, pero ang buntot ay nakaangat, parang handa siyang salakayin anumang oras. Dahan-dahan siyang umatras at nagkunwaring wala siyang balak pumasok. Ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa loob ng bahay, pero walang lumabas. Tahimik lang ang paligid, pero ang puso ni Lisa ay kumakabog sa kaba. Habang pauwi siya, nasalubong niya si Mang Gardo, ang dating kasamahan ng ama niya sa nyugan. Matagal nang hindi nagpapakita si Mang Gardo, at halos hindi na siya nakikihalubilo sa mga tao. Kaya laking gulat ni Lisa nang siya pa mismo ang unang kumausap. Alam mo na, no? Tanong ni Mang Gardo na tila walang emosyon. Napahinto si Lisa. Anong alam ko po, sagot niya. Kung nakita mo na siya, wala ka nang ligtas, hija, bulong ng matanda habang dumiretso ng lakad, parang ayaw nang dagdagan pa ang usapan. Napahawak si Lisa sa dibdib niya. Ramdam niyang may hindi lang basta kwento ang nyugan. May malalim itong ugat sa kasaysayan ng baryo. Kaya't nagsimula siyang magsaliksik. Dumalaw siya kina Lola Ising, isa sa pinakamatanda sa lugar. Si Lola Ising ay kilala sa pagiging tahimik, pero ngayon, tila kusa itong nagbukas ng kwento. Noon pa yan, Lisa. Hindi lang ngayong panahon ni Aling Mabuting. Ang nyugan na yan, pinamumugaran ng nilalang na hindi dapat ginising. Akala ng mga tao, biyaya ang lupain yan pero sumpa talaga yan. At tuwing may bagong may-ari, isang buhay ang kinukuha para may kapalit ang ani.
Sinubukan ni Lisa itanong kung totoo bang may balon sa gitna ng nyugan. Napatingin si Lola Ising sa kanya, nanlaki ang mga mata. Bakit mo alam yan? Tanong niya. Hindi na dapat binabanggit yan. Sinara na yan ng mga matatanda noon para hindi na maulit ang nangyari. Nang tanungin niya kung ano nga ba ang nangyari, napailing si Lola. May isang batang babae noon, anak ng unang may-ari ng nyugan. Bigla na lang nawala. Sabi ng ilan, nalunod sa balon. Pero ang iba, nakita raw siyang kinarga ng isang babaeng may pakpak tapos wala na. Doon napagtanto ni Lisa na matagal nang umiikot ang aswang na kwento, pero hindi lang ito pananakot. Posibleng totoo. At ang mas kinilabutan siya, nang sinabi ni Lola Ising na ang babaeng may pakpak ay walang mukha. Katulad ng nakita niya sa bintana. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nagsisimula ng pag-usapan ng mga tao ang kakaibang amoy na nanggagaling mula sa nyugan. Mabaho, malansa, parang bulok na karne. Pero wala naman daw patay na hayop. Ang ilan, iniiwasan na ang lugar kahit pa sabihing marami ang ani. Isa sa mga mangunguha ng nyog, si Mario, ang nagkwento sa mga kabarangay. Sabi niya, isang gabi, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, may narinig siyang bulungan. Akala niya ay hangin lang. Pero nang lumapit siya sa puno, nakita niyang may basang bakas ng paa sa lupa, pero wala namang taong naroon. Ang basang bakas ay parang galing sa nilalang na bagong ahon mula sa tubig. At dahan-dahan itong pumunta sa gitna ng nyugan kung nasaan ang balon. Nang marinig ito ni Lisa, tila lalo siyang kinilabutan. Lahat ng kwento ay nagtuturo sa balon. Doon nagsimula. Doon bumabalik. Doon nagkukubli ang sikreto. Gusto niya sanang lapitan muli si Aling Mabuting, tanungin siya ng direkta, pero sa tuwing malalapit siya, tila may pumipigil sa kanya. Hindi lang takot kundi parang may lakas na humaharang sa paligid nito. Parang may pader na hindi nakikita pero mararamdaman. Dahil dito, naisip niyang balikan ang lumang mga dokumento ng baryo. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Joanna, isang guro sa paaralan, nahanap nila ang luma at kupas na tala ng mga may-ari ng nyugan. Doon nakasaad ang listahan ng mga nagmay-ari simula pa noong panahon ng Kastila. Ngunit may kakaiba silang napansin, halos lahat ng nagmay-ari ay namatay ng maaga. Yung iba nalunod. Yung iba nawala. At sa bawat paglipas ng panahon, paulit-ulit lang ang istorya. Mabenta ang lupa, pero pagkatapos ng ilang taon, ibinebenta ulit dahil sa sunod-sunod na kamalasan. At may isang tala na lalo nilang ikinagulat. Isang pangalan, Maria Abuting. Siya ang naging may-ari ng lupa mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mas nakakagulat, kapareho ito ng pangalan ni Aling Mabuting. Parehong-pareho. Hindi Maria Mabuting kundi Maria Abuting. Pwedeng pagkakamali lang ng mga tao sa pagbigkas. Pero kung totoo ngang siya yon, paano siya nabubuhay pa hanggang ngayon? Si Joanna ang unang nagsabi, Lisa, baka hindi na siya tao. At habang pinaproseso ito ni Lisa, parang unti-unting lumilinaw ang mga bagay-bagay. Pero hindi pa rin niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Hindi ito basta kwento lang. Totoo ito. At siya ngayon ang tila napiling sentro ng susunod na kabanata ng sumpang bumabalot sa nyugan. Isang gabi, habang nasa silid siya, naramdaman niyang bumigat ang hangin. Nawala ang kuryente. Sa dilim, narinig niyang may kumakaluskos sa bubong. Mabagal. Pababa. Parang may mga kuko na humahagod sa yero. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Hanggang sa may marinig siyang mahina, ngunit malinaw isang boses ng babae, pabulong, parang inaawit ang isang lulabi. Tulog na anak ng lupa, tulog na, nang silipin niya ang labas, wala siyang nakita. Pero sa salamin ng kabinet, may refleksyon ng babaeng may pakpak, nakatayo sa likod niya. Hindi na siya makasigaw. Parang nanigas ang buo niyang katawan.
At bago siya mawalan ng ulirat, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat niya at bumulong, hindi mo na sila maililigtas. Pagmulat niya ng mata, umaga na. Pero may kakaiba sa paligid. Ang lupa sa harapan ng kanilang bahay, basa. Basa hindi ng ulan kundi parang may tumagas na likido mula sa ilalim. At sa tabi ng pintuan, may iniwang niyog. May nakaukit na pangalan niya sa balat nito. Lisa. At dito muling nagsimula ang mas malalim na bahagi ng kwento. Ang sumpa ay gising. Ang lupa ay gutom. At si Lisa siya ang susunod na kailangang pumili, iligtas ang sarili, o ilantad ang buong katotohanan, kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Simula nang makita ni Lisa ang niyog na may nakaukit na pangalan niya sa harapan ng bahay, hindi na siya mapalagay. Parang kahit saan siya magpunta, may mga matang nakamasid. Hindi na siya makatulog ng maayos. Tuwing ipipikit niya ang mata, paulit-ulit na bumabalik ang boses ng babaeng bumubulong sa dilim. At lalo siyang kinakabahan sa tuwing lalapit ang gabi. Ang bahay nila ay tila unti-unti nang tinatabihan ng presensya nang hindi nila maipaliwanag. Minsan, may naririnig silang kaluskos sa kisame, minsan may amoy na parang sunog na buhok, pero wala namang apoy. Lahat ito ay nagsimula nang simulang imbestigahan ni Lisa ang tungkol kay Aling Mabuting at sa sumpa ng Nyugan. Sa kabilang banda, si Joanna, ang kaibigan niyang guro, ay nagsimulang makaranas ng sariling kababalaghan. Isang araw, habang nasa paaralan, may dumating na liham na walang pangalan ng nagpadala. Nakasulat lang sa papel ang mga salitang, hindi lahat ng lihim ay kailangang malaman. Tumigil ka na. Akala niya ay prank lang, pero kinabukasan, nang dumaan siya sa Nyugan pauwi, nakita niya ang sarili niyang litrato, nakatusok sa isang puno, sinabayan ng mga balahibo ng manok at tila dugo ng hayop. Hindi niya nakinayang ipagsawalang bahala. Tumakbo siya patungo sa bahay ni Lisa, at doon niya isiniwalat ang lahat. Pareho silang napagtanto na may mga mata na sumusunod sa kanila, at mas lalo silang nagiging target sa bawat hakbang na ginagawa nila papalapit sa katotohanan. Habang pinipilit nilang hanapin ang koneksyon ni Aling Mabuting sa lumang kasaysayan ng baryo, isang bagong tauhan ang pumasok sa kwento, si Padre Ramon, ang bagong pari sa simbahan. Kababalik lang niya mula sa seminaryo sa Maynila, at agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ayon sa kanya, sa unang linggo pa lang niya sa baryo, nakakaramdam na siya ng presensyang hindi kanais-nais tuwing nagmimisa. May ilang sandali na nawawala ang liwanag ng kandila kahit walang hangin. At may mga batang nagkukwento na nakikita raw nila ang babaeng lumilipad sa may kampanaryo tuwing 12:00 ng gabi. Dahil dito, nagsimula rin siyang magtanong-tanong. At nang makausap niya si Lisa, nagulat siya nang marinig ang tungkol sa balon at kay Maria Abuting, isang pangalang minsan na niyang nabasa sa lumang aklat ng simbahan. Nang buksan niya ang aklatan ng simbahan, may natagpuan siyang tala na tila hindi na binubuksan ng matagal na panahon. Doon nakasulat ang ilang ritual ng pagpapalayas ng masasamang espiritu na ginagamit sa mga lupaing sinasabing sinumpa. Isa sa mga pahina ay nakasulat ang ipagpapanumbalik ng anino. Isa itong ritual para sa mga taong pinaniniwalaang ninanakawan ng anino ng nilalang na hindi galing sa ating mundo. Napaisip si Padre Ramon. Kung si Lisa nga ay nawalan ng anino noong gabing nakita niya si Aling Mabuting, maaaring totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit hindi ganoon kadali ang ritual. Kailangan itong isagawa malapit sa lugar kung saan naroon ang pinanggalingan ng sumpa, at walang duda, ito ay ang balon sa gitna ng Nyugan. Habang sila ay nag-uusap, si Aling Mabuting naman ay tahimik lang sa kanyang lumang bahay. Hindi siya lumalabas sa araw, pero gabi-gabi may mga taong dumadalaw sa kanya. Mga hindi taga rito. Hindi kilala. Hindi nagsasalita. Parang mga anino lang na gumagalaw sa dilim. Isang gabing madilim ang buwan, may nakita si Mang Gardo na kakaiba habang naglalakad pauwi. Sa kanyang pagkakatago sa damuhan,
nakita niyang may ritual na ginagawa si Aling Mabuting sa gitna ng nyugan. Nakapalibot sa kanya ang 7 pang babae, lahat ay nakasuot ng itim, at may hawak-hawak na niyog na may dugo. Nakapikit si Aling Mabuting at parang binubuhay ang isang uri ng nilalang mula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng kanilang bilog ay ang lumang balon at unti-unti, may parang usok na umaakyat mula roon. Hindi na nakatiis si Manggardo at agad niyang tinungo si Lisa kinabukasan upang ikwento ang kanyang nakita. Muling nagtagpo sila nina Joanna at Padre Ramon. Napagtanto nilang kailangang aksyonan na ito bago pa lumala. Ngunit hindi sila maaaring basta-basta lumapit sa nyugan. Una, dahil kung totoo ang kwento ni Manggardo, hindi ordinaryong tao si Aling Mabuting. At pangalawa, bawat gabing lumilipas, mas maraming hayop ang nawawala, at may mga batang nagkakasakit ng hindi maipaliwanag ng mga doktor. Parang may dumarating na dilim sa baryo, at ang pinanggagalingan nito ay ang gitna ng nyugan. Habang ang 4 ay nagpaplano ng susunod na hakbang, lumitaw ang isang panibagong piraso ng palaisipan. Si Lisa, habang naglilinis ng lumang bowl ng ama niya, ay nakakita ng isang lumang kwaderno na puno ng sulat kamay. Lahat ito ay tala tungkol sa nyugan, mula sa panahong ito ay nabili ng kanilang pamilya hanggang sa mga huling buwan bago nila ito ibenta. Sa huling pahina ng kwaderno, may isang kakaibang linya na nakasulat ng paulit-ulit, hindi lupa ang may-ari kundi siya. Hindi niya maintindihan kung sino ang tinutukoy ng ama niya. Pero malinaw na may matagal nang alam ang kanyang ama tungkol sa misteryo ng nyugan, at pinilit niya itong itago sa kanya noong siya ay bata pa. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Lisa. Ang buong baryo ay tila nagiging isang malawak na patibong. Hindi lang basta kwento ang aswang. May sistematikong galaw. May organisasyon. At tila, may mas malalim pang dahilan kung bakit ang lupaing ito ay patuloy na pinamumugaran ng kakaibang nilalang. Si Aling Mabuting, kung siya man si Maria Abuting, ay marahil hindi lang basta tagapangalaga ng lupa. Posibleng siya mismo ang ginising mula sa balon. Isang nilalang na hindi tumatanda, hindi namamatay at patuloy na naghahanap ng buhay para manatiling makapangyarihan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit sila sa posibilidad na kailangang pasukin ang nyugan at harapin mismo si Aling Mabuting. Ngunit bago pa nila maisakatuparan ang plano, isang gabi, biglang nawala si Joanna. Hindi siya umuwi mula sa paaralan. At nang puntahan nila ang bahay niya, wala ni isang bakas kung saan siya nagpunta. Pero may iniwang sulat sa kanyang kwaderno, tapos na ang tanong. Nagsisimula na ang pagkuha. Napahawak sa dibdib si Lisa. Isa-isa silang tinatarget. At kung hindi sila kikilos, baka sila na ang sunod. Ang nyugan ay buhay. Ang balon ay bukas. At si Aling Mabuting ay muling gumagalaw sa dilim. Sa pagkawala ni Joanna, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Parang may nabasag na tahimik na pader na matagal nang pumipigil sa matagal nang itinatagong lagim. Si Lisa halos hindi na makakain. Hindi siya mapakali. Araw-araw niyang iniisip kung nasaan si Joanna. Kung buhay pa ba ito o kung gaya ng iba, naging bahagi na ng itinatagong lihim ng nyugan. Ang huling sulat na iniwan nito tapos na ang tanong. Nagsisimula na ang pagkuha. Ay paulit-ulit na binabalikan ni Lisa sa isip. Ano ang ibig sabihin nito? At bakit ito parang mensaheng hindi para sa kanya, kundi para sa kung sinong sumusubaybay sa kanila? Kasama si Padre Ramon at si Manggardo, mas naging matatag si Lisa sa desisyon niyang tuklasin ang buong katotohanan. Hindi na sapat ang haka-haka. Hindi na sapat ang takot. Kailangan nilang makita mismo ang balon, ang sentro ng lahat. Doon nagsimula ang kasaysayan, doon rin nila sisimulan ang katapusan. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Lalo na't bawat gabi may panibagong kababalaghang nangyayari. May mga ilaw sa baryo na kusang nawawala tuwing hating gabi.
Ang mga aso, sabay-sabay na tumatahol ng walang malinaw na dahilan. At may ilang tao na parang biglang nawawala sa sarili. Tulala. Walang malay. Paulit-ulit na binubulong ang isang pangalan, Abuting. Isang gabi, pinuntahan ni Lisa ang bahay ni Joanna. Sarado pa rin ito. Walang galaw sa loob. Pero sa bakuran nito, may bagong tayong maliit na luwang, parang may nagbungkal ng lupa. Nang lapitan niya ito, nakita niyang may tila basang damit sa ilalim ng lupa. Damit ni Joanna. Sa sobrang pagkabigla, napaupo si Lisa. Gusto niyang isiping buhay pa si Joanna, pero paano kung ito na ang palatandaan na naging bahagi na ito ng sakripisyo? Habang hawak ang basang tela, biglang may humawak sa balikat niya. Si Padre Ramon, hingal na hingal. Lisa, sabi nito, nakita ko si Aling Mabuting kanina nasa simbahan. Hindi makapaniwala si Lisa. Bakit siya naroroon? At ano ang ginagawa niya roon? Ako lang ang tao roon. Nasa harap siya ng altar pero hindi siya nagdadasal. Nakatingala lang siya. Tapos bigla siyang lumingon at ang mukha niya hindi mukha ng tao. Parang balat na sunog, walang mata. Pero nararamdaman kong nakatitig siya sa akin. Lalong tumindi ang kabog ng dibdib ni Lisa. Hindi na ito basta panaginip. Hindi na rin ito simpleng aswang sa mga kwento ng matatanda. May mas malalim na puwersang gumagalaw at tila hindi lang si Joanna ang target. Baka pati ang buong baryo. Dahil dito, nagpasya silang bumuo ng plano. Kailangan nilang pasukin ang Nyugan bago pa tuluyang maglaho ang lahat ng maaaring humadlang sa nilalang na iyon. Bago pa matupad ang kung anuman ang pinaplano ni Aling Mabuting. Kinabukasan, maaga silang nagtipon. Si Lisa, si Padre Ramon, at si Manggardo. Dala nila ang lumang kwaderno ng ama ni Lisa, ang tala ni Joanna tungkol sa mga ritual, at ang aklat ng simbahan kung saan nandoon ang lumang dasal na maaaring makatulong sa pagpigil sa anino. Wala silang armas. Wala rin silang kasiguraduhan. Pero dala nila ang isang bagay na mas matibay, paniniwala na hindi sila pwedeng tumigil hanggat hindi nila nalalaman ang buong katotohanan. Pagdating nila sa Nyugan, parang lumamig ang paligid. Ang mga niyog hindi na kasing buhay ng dati. Ang mga dahon parang lumuluhan ng hamog na may halong dugo. Sa gitna ng Nyugan, nakita nila ang balon nakabukas. Para bang may humukay dito ulit. Napapalibutan ito ng basag na mga niyog at sa bawat isa, may nakaukit na pangalan ng mga taong nawawala. Isa doon ang kay Joanna. Isa pa ay kay Aling Mabuting. Ngunit ang ikinagulat nila, may isa pang niyog na walang pangalan pero bagong ukit. Hawak ni Lisa iyon at may kakaibang init itong binibigay sa palad niya. Simulan na natin, mahinang sabi ni Padre Ramon habang binubuklat ang pahina ng ritual. Habang siya'y nagdarasal, si Manggardo naman ay nagsusunog ng tuyong damo sa paligid. Ayon sa kwaderno ng ama ni Lisa, kailangan daw masunog ang paligid ng balon upang hindi makalabas ang anino. Samantala, si Lisa ay tahimik lang na pinagmamasdan ang paligid. Parang may naririnig siyang mahihinang boses na nagmumula sa ilalim ng balon. Mga boses ng babae. Mga batang umiiyak. At sa pinakamalalim na bahagi ng balon, tila naririnig niya ang sarili niyang pangalan. Biglang tumigil ang hangin. Parang huminto ang oras. Napahinto si Padre Ramon sa pagdarasal. Sa likod nila, may narinig silang kaluskos, mabagal, mabigat, parang hinihila ang sarili. Nang lingunin nila, nakita nila si Aling Mabuting ngunit hindi na siya si Aling Mabuting na kilala ng baryo. Ang katawan niya ay mas matangkad na, ang balat ay tuyo at parang natutuklap at ang mata ay wala, kundi dalawang malalalim na hukay ng kadiliman. Nakatayo siya ng tuwid, hindi gumagalaw, pero tila ang buong paligid ay sumusunod sa kanyang bawat galaw. Hindi pa tapos ang gabi, sabi nito, mababa at malamig ang boses. Hindi pa sapat ang dugo. Napaatras si Lisa.
Ramdam niya ang lakas na tila kumakapit sa kanyang katawan. Si Manggardo ay tila biglang napatigil sa pagkilos. At si Padre Ramon, kahit pinipilit tapusin ang dasal, ay hirap na hirap. Ang mga salita, biglang nawawala sa kanyang isip. Para bang may puwersang humahadlang sa kanya. Lumingon si Aling Mabuting kay Lisa. Ikaw ang huli. Ang anino mo ang susi. Matagal ka nang pinili. Hindi na napigilan ni Lisa ang kaba. Tinignan niya ang paa niya at doon niya lang napansin wala siyang anino. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang may sumabog na apoy mula sa isa sa mga basag na niyog. Ang init ay umabot sa balon at mula roon may lumabas na makapal na usok. Sa usok na yon, may lumitaw na mga anyo, mga babae, bata, lalaki, lahat ay parang multo, pero may muka ng takot at puot. Sila ang mga naunang naging biktima ng balon. Sila ang mga ginamit upang manatiling buhay si Aling Mabuting. Sumigaw si Padre Ramon, ituloy mo. Lisa. Basahin mo ito, sabay abot ng aklat. Nanginginig ang kamay ni Lisa habang binabasa ang lumang dasal. Pero sa bawat salita, mas lalong nagagalit si Aling Mabuting. Lumilipad ito, umiikot sa kanilang paligid, sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Sumasama ang hangin. Ang lupa ay umuuga. Ang nyugan ay parang nabubuhay. At sa huling linya ng dasal, tumigil si Lisa. May naramdaman siyang parang malamig na kamay na pumipigil sa bibig niya. Parang may puwersang nagsasabing, huwag mo nang ituloy. Pero sa kabilang banda, naririnig niya ang boses ni Joanna mahina, pero malinaw, ituloy mo, Lisa. Ako ito. Naririnig kita. Sa muling pagmulat ng mata ni Lisa, nakita niya ang paligid na nagliliwanag. Ang apoy ay kumalat na sa paligid ng balon. Si Aling Mabuting ay nasa gitna, umiikot, sumisigaw, hindi na makalapit. Ngunit hindi pa tapos. Ramdam nila ang puwersang pilit umaahon mula sa kailaliman ng lupa. At sa pinakatuktok ng sigaw ni Aling Mabuting, bigla siyang tumingin kay Lisa. Kung gusto mong mabawi si Joanna, bumaba ka sa balon. Nagkatitigan sila. Tahimik. Matindi. At si Lisa, hindi alam kung dapat ba siyang umatras, o kung ito na nga ba ang kailangan niyang gawin para tuluyang matapos ang lahat. Sa gitna ng liwanag ng apoy at lagim na bumalot sa paligid ng balon, hindi pa rin makagalaw si Lisa. Ang mga salitang huling binitiwan ni Aling Mabuting ay kumakapit sa kanyang isipan, kung gusto mong mabawi si Joanna, bumaba ka sa balon. Hindi niya alam kung totoo o isang bitad. Pero isang bagay ang malinaw, naroroon pa si Joanna, at may koneksyon ito sa nilalang na nasa harapan nila ngayon. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya, mabigat at mabilis, habang nakatitig sa madilim na bukana ng balon. Parang hinihigop ang kanyang isip ng lalim nito. Si Padre Ramon ay lumapit, hawak ang krus, nanginginig ang kamay. Lisa, wag mong gawin yan. Kung bababa ka dyan, baka hindi ka na makabalik. Pero si Lisa ay parang hinihila ng isang hindi nakikitang lakas. Sa gitna ng apoy, anino, at takot, nararamdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya sa ilalim ng lupa, tila may bahid ng pagmamahal, ng koneksyon, ng panawagan. Panawagan mula kay Joanna. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga nilalang na mula sa usok, mga anyo ng mga nawawalang kaluluwa, ay biglang tumigil sa pag-ikot sa balon. Lahat sila sabay-sabay na tumingin sa hilaga ng nyugan. Napatingin din si Lisa, pati na rin sina Padre Ramon at Manggardo. Mula sa direksyong iyon, may paparating. Mabagal. Matatag. Isang matandang lalaki na may dalang sako ng uling at isang lumang itak. Si Mang Matias yon, sigaw ni Manggardo, hindi makapaniwala. Hindi maaari, bulong ni Padre Ramon. Matagal na siyang patay. Siya ang unang bantay ng nyugan. Habang papalapit si Mang Matias, napansin nilang hindi siya ang dating siya. Ang kanyang balat ay tuyo at parang lupa,
ang mga mata ay maputi at walang kinang, pero buo ang kanyang katawan. Parang pinagsama ang katawan ng tao at diwa ng espiritu. Tumigil siya sa harap ng balon, saka tumingin kay Aling Mabuting na ngayoy tila biglang natigilan. Masyado ka nang lumampas, Mabuting, sabi ni Mang Matyas sa malalim na tinig na may halong puot. Hindi ito ang napagkasunduan natin. Nagkatinginan sina Lisa at Padre Ramon. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. May kasunduan? Sino si Mang Matyas talaga, at anong papel niya sa lahat ng ito? Wala nang bisa ang kasunduan, sagot ni Aling Mabuting, nanginginig ang tinig. Hindi nila tinupad ang kanilang bahagi. Kaya ako ang gagawa ng paraan. Doon nagsimulang maglabasan ang matagal nang nakatagong lihim. Ayon kay Mang Matyas, maraming taon na ang nakalipas, may lihim na kasunduan sa pagitan ng mga matatanda ng baryo at ng nilalang sa balon. Ang kapalit ng kasaganaan ng nyugan ay ang pagkakaroon ng itagabantay, isang taong magbabantay na hindi hahayaang lumabas ang anino, basta't hindi ito pakikialaman. Ngunit nang mamatay si Mang Matyas, walang pumalit. Kaya lumaya si Mabuting, isang dating tagapangalaga rin, na pinili ng nilalang upang palitan si Matyas. Sa halip na bantayan, sinamba ni Mabuting ang anino at ginawang paraan ng kapangyarihan. Pinili ako ng balon dahil ako lang ang naniwala, dagdag ni Aling Mabuting, ngayon ay naglalakad palapit kay Lisa. Lahat kayo iniwan ito. Pero ako naghintay. Naging isa ako sa kanila. Kaya ako ang bagong tagapagmana. Napaatras si Lisa. Lalong naguluhan ang kanyang isipan. Bakit si Joanna? Bakit siya ang kinuha mo? Dahil siya ang susunod, sagot ni Mabuting, mahinahon pero puno ng kasamaan. Siya ang anak ng babaeng tinanggihan ang kasunduan. At ikaw, Lisa, ikaw ang susi ng bagong pagtatalaga. Biglang lumitaw sa paligid ang maraming anino, mas malalakas, mas mabilis. Hindi na sila tila kaluluwa. Parang mga nilalang na may laman na at anyo, pero wala pa ring mata. Sinalubong sila ng dasal ni Padre Ramon, pero tila hindi na sapat ang dasal upang pigilan sila. Tumakbo si Manggardo at sinubukang sunugin ang paligid gamit ang natitirang gasera, pero mabilis nilang pinatay ang apoy. Mabilis din siyang napalibutan. Hindi tayo makakaalis dito, sigaw ni Padre Ramon habang pinoprotektahan si Lisa. Pero si Lisa, hindi na takot ang nangingibabaw. Kundi pagkadismaya, galit at pagkalito. Alam niyang may mas malalim pang katotohanan na hindi pa naisasalaysay. At sa gitna ng kaguluhan, sa mismong balon, biglang lumitaw ang imahe ni Joanna, nakalutang, tila nasa ilalim ng tubig. Nakapikit ang mga mata, pero may ngiting bahagyang nakapinta sa kanyang labi. Tila hindi siya natatakot. Parang tanggap niya ang nangyayari. At sa kanyang dibdib, may nakaukit na tanda, pareho sa nakita ni Lisa sa mga nyog. Hindi mo siya maliligtas kung hindi mo tatanggapin, sabi ni Mabuting. Pumalit ka sa kanya. Sumama ka sa amin. Ikaw ang bagong tagabantay. Naguluhan si Lisa. Pumalit? Tanggapin? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang lupa sa paligid ng balon. Tumilapon si Manggardo. Nahulog ang gasera at muling sumiklab ang apoy. Tumalsik ang usok, at mula rito'y may lumabas na matangkad na nilalang na may mga pakpak ng paniki, balat na parang abo, at katawan na tila gawa sa anino. Ang anino ng nyugan. Ang pinuno ng lahat. Ang dahilan ng mga pagkawala. At ito'y nakatingin kay Lisa, parang sinisiyasat siya mula loob hanggang labas. Dumaan ka na sa pagsubok, bulong ng nilalang. Oras mo na. Ngunit bago ito makalapit, biglang sumigaw si Joanna mula sa balon. Lisa! Huwag kang maniwala. Ang kasunduan hindi mo kailangang sundin. Sumigaw rin si Padre Ramon, may isa pang paraan. Lalong tumindi ang tensyon. Sa isang iglap, nasa gitna si Lisa ng dalawang mundo,
ang mundo ng liwanag na pinipilit pang maniwala sa kabutihan, at ang mundo ng dilim na nagnanais ng kapalit, ng sakripisyo, ng pagtanggap. Ramdam niyang bawat desisyon niya ay may kabayaran. At habang nakatayo siya sa gilid ng balon, ramdam niya ang init ng apoy, ang lamig ng hangin, at ang bigat ng lahat ng lihim. Hindi pa tapos ang gabi. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado kung may bukas pa para sa kanila. Sa gitna ng sigawan, apoy, at umiikot ng mga anino sa paligid ng balon, tila huminto ang oras para kay Lisa. Ang mundo ay biglang nanahimik, at ang tanging naririnig niya ay ang tinig ni Joanna mula sa kailaliman. Lisa! May iba pang paraan. Niyakap niya ang mga salitang iyon, pilit inaalala ang boses ng anak niya, ang mga mata nitong puno ng pangarap at liwanag. Hindi siya makakapayag na ito ang maging wakas ni Joanna. Hindi siya makakapayag na mapasakamay ng dilim ang sarili niyang dugo. Humakbang si Lisa palapit sa balon. Umuusok pa rin ito, at tila may humihigop na puwersa mula sa loob. Ang nilalang na nagmula sa anino, na ngayon ay nakatayo sa tapat niya, ay umusog palapit, tila hinuhusgahan siya. Ang kabayaran, sabi nito, ay hindi basta kaluluwa. Kailangan ay kusa. Kailangan ay may pagtanggap. Napakuyom ang kamao ni Lisa. Inikot niya ang paningin niya at nakita si Padre Ramon na halos hindi na makapagdasal, habang hawak pa rin ang krus na ngayon ay nagsisimula ng mabasag sa gilid. Si Manggardo ay sugatan sa tabi ng mga nyog, hinihingal, pero nakatingin pa rin sa kanya na parang sinasabi, "Ikaw ang pag-asa namin." Samantala si Aling Mabuting, na ngayoy may itsura ng halos hindi tao, may maitim ng ugat sa balat at mata na pula, ay tumatawa habang pinapanood si Lisa sa gitna ng kaguluhan. Kung kailangan ng sakripisyo, bulong ni Lisa sa sarili, ako na lang. At sa isang iglap, tumalon siya sa loob ng balon. Walang sigawan. Walang sabog. Tila naging hangin lang siya na nilamon ng dilim. Habang bumababa siya, hindi niya naramdaman ang bigat. Wala ring sakit. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na yakap ng tubig, ang himig ng isang kakaibang lugar. At mula sa ibaba, nakita niya si Joanna, nakapikit, tila natutulog, at nakabitin sa ere, parang sinusuportahan ng hindi nakikitang kamay. Nilapitan niya ito, tinawag ng tahimik. Joanna, unti-unting dumilat ang anak niya. Mama, mahina nitong bulong. Anong ginagawa mo dito? Hindi na sumagot si Lisa. Sa halip, niyakap niya si Joanna, mahigpit, parang huling yakap na. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang manginig ang buong lugar. Ang tubig ay nagliwanag. Ang paligid ay gumalaw. Sa taas ng balon, nakita nila Padre Ramon na nagtataka kung anong nangyayari. Ang mga anino ay nagsisigawan. Si Aling Mabuting ay biglang napatigil sa pagtawa, napaatras, at nagsimulang masunog ang balat, unti-unti. Hindi pwede. Hindi ganito ang kasunduan. Sa ilalim ng lupa, si Lisa ay lumingon. Ang liwanag sa paligid niya at kay Joanna ay nagsimulang humigop sa dilim. At doon, sa pinakasentro ng liwanag, lumitaw ang matandang anyo ni Mang Matias. Ang tunay na tagapagbantay, bulong nito, ay ang may pusong handang magsakripisyo, hindi para sa kapalit, kundi para sa pagmamahal. Biglang naintindihan ni Lisa ang lahat. Ang hikusa na hinahanap ng nilalang ay hindi kamatayan, kundi ang dalisay na intensyon ng isang ina, ang handang iwan ang lahat para sa anak. At iyon ang hindi maibigay ni Aling Mabuting. Dahil ang kanya ay paghahangad ng kapangyarihan, hindi ng pagmamahal. Sa itaas, nakita nila na nagsimulang masunog ang katawan ni Aling Mabuting, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa mismong liwanag na nagmumula sa balon. Nagsisigawan ang mga anino, nagtakbuhan palayo sa paligid ng nyugan. Si Padre Ramon ay halos maluha habang pinapanood ang isang liwanag na tila pumupunit sa langit, at mula rito, lumitaw si Lisa, nakayakap kay Joanna, pareho silang buhay, pareho silang ligtas. Nagkatinginan sila ni Padre Ramon.
Tapos na ba? Tanong nito. Hindi pa man nasasagot, isang malakas na alon ng hangin ang humampas mula sa balon. Mula sa kailaliman, isang huling bulong ang narinig ni Lisa, hindi lahat ng anino ay nawawala. Ang ilan, naghihintay lang ng bagong anyo. At sa isang iglap, ang balon ay biglang nagsara. Nawalang parang bula ang mga usok, ang init, ang ingay. Tahimik muli ang gabi. Parang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw, muling naging matahimik ang Nyugan. Bumalik sa normal ang takbo ng mga araw. Si Joanna ay hindi na nagsasalita tungkol sa naranasan niya, pero alam ni Lisa na may mga alaala pa ring bumabagabag sa anak. Si Manggardo ay nagpasyang iwan na ang Nyugan at lumipat sa kalapit na bayan. Si Padre Ramon, bagamat pagod, ay mas lalong naging masigasig sa kanyang pananalig. Isang gabi, habang pinapatulog ni Lisa si Joanna, napansin niyang nakatitig ito sa kisame. Ma, tanong ni Joanna, totoo bang may ibang mundo sa ilalim ng lupa? Napahinto si Lisa. Siguro pero ang mahalaga, nandito ka na ulit. Ngunit habang lumalabas siya ng silid, hindi niya napansin ang maliit na marka sa leeg ni Joanna, isang maliit na simbolo na dati nakita na niya. Isa sa mga lumang ukit sa mga nyog. Kinabukasan, habang nagwawalis sa bakuran, may dumaan na matandang babae na hindi niya kilala. Nakaitim ito, may dalang basket ng prutas, at mumiti kay Lisa. Magandang umaga. May bagong tagapagmana na ba ang Nyugan? Napakunot noo si Lisa. Bakit po ninyo natanong? Ngumiti ang babae, tumingin kay Joanna na nasa likuran ni Lisa, saka umalis ng walang salitang dagdag. Naiwan si Lisa na hindi mapakali. Dahil kahit tapos na ang lahat, parang may pahiwatig ang mundo na hindi pa ito ang wakas. Na ang kasunduan, bagamat nalusaw, ay may bagong sinimulan. At sa loob ng bahay, si Joanna ay nakatayo sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili. At sa loob ng kanyang mga mata, saglit lang ngunit malinaw, may aninong kumurap. Lumipas ang mga araw na tila walang kakaibang nangyari. Sa unang tingin, parang balik sa dati ang lahat. Tahimik na ulit ang Nyugan. Wala na ang usok, wala ng anino, at ang balon ay tuluyan ng natabunan ng mga bato't lupa. Sa mata ng mga tao sa baryo, isa lamang itong alamat na muling ililibing sa katahimikan. Pero para kay Lisa, si Joanna, at ang ilang nakasaksi sa tunay na nangyari, may naiwan, mga tanong na hindi tuluyang nasagot, at damdaming hindi ganap na mapayapa. Simula nang makabalik sila mula sa balon, si Joanna ay naging mas tahimik. Hindi na ito naglalaro sa ilalim ng mga puno ng nyog tulad ng dati. Madalas itong matulala, minsan ay tila may kinakausap na hindi nakikita. Si Lisa, bagamat masaya na buo ulit ang pamilya niya, ay ramdam na may kakaiba pa ring dumadaloy sa paligid. Kapag dumaraan siya sa mga puno ng nyog, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid. Hindi na siya lumalapit sa lugar kung saan dating nakatayo ang balon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng pinto ay kailangang muling buksan. Dinalaw siya ni Padre Ramon makalipas ang isang linggo. Bitbit ang bagong krus at isang lata ng banal na langis, nilibot nila ang paligid ng bahay at ang dating Nyugan. Kailangan nating ipagpatuloy ang dasal, Lisa, ani ng pari. Ang mga ganitong uri ng dilim hindi basta nawawala. Umaatras lang. Naghihintay. Tumango si Lisa. Ramdam ko pa rin sila, Padre. Pero hindi na ako natatakot. Hindi na ako ang dating ako. Napatingin si Padre Ramon kay Joanna, na noon ay nakatayo sa bintana, tahimik lang na pinagmamasdan ang mga nyog. Siya ang kailangan nating bantayan ngayon, dagdag niya. Isang gabi, habang tulog si Joanna, may narinig si Lisa na mahinang iyak mula sa kwarto nito. Agad siyang pumasok at nakita ang anak na umiiyak sa panaginip. Hinaplos niya ito at tinanong kung ano ang napanaginipan. May mga boses, mahina nitong sabi. Sabi nila ako na raw ang tagabantay. Napakagatlabi si Lisa. Anak, hindi totoo yan.
Tapos na ang lahat. Hindi mo kailangan silang pakinggan. Ngunit biglang dumilat si Joanna. Hindi matatakot si Lisa sa paningin ng anak niya, pero sa mga sandaling iyon, tila may kakaibang liwanag sa mga mata nito, isang bahagyang sinag na tila hindi galing sa mundong ito. Hindi sila masama, magusto lang nila ng tagapagsalita. Gusto lang nila ng makikinig. Niyakap ni Lisa ang anak niya, Mariin. Hindi mo kailangang gawin yon. Ikaw ang anak ko. Hindi mo kailangang tanggapin yan. Pero sa puso niya, alam niyang hindi niya ganap na naintindihan ang pinagdadaanan ng anak. May iniwang piraso ng anino sa katauhan ni Joanna. Isang kapirasong bahagi ng nakaraan na tila naging parte na niya. Lumipas ang mga buwan. Hindi na bumalik si Manggardo. Nabalitaan na lang nila na sa kabilang bayan, naging abala ito sa pagtulong sa mga lokal na mangingisda. Hindi na rin nagpakita ang matandang babaeng nagtanong noon tungkol sa tagapagmana. Si Aling Mabuting ay hindi na muling nakita. May mga nagsabi na nakita raw ito sa kabilang gubat, nababaliw, sumisigaw sa hangin. Pero walang makapagpatunay. Ang balita tungkol sa nangyari sa Nyugan ay nanatiling lihim. Isang kwentong binubulong lang sa gabi, isang kwentong aswang na hindi kailanman lubos na pinaniniwalaan pero hindi rin binabaliwala. Si Lisa ay bumalik sa simpleng buhay. Nagbukas siya ng maliit na tindahan sa tapat ng bahay, habang si Joanna ay nagsimulang mag-aral muli sa kalapit na eskwelahan. Parang normal ang lahat. Pero may mga gabi pa rin na pinapangarap niya ang balon, ang nilalang sa ilalim, at ang mata ni Joanna na tila may bahid ng ibang diwa. Isang gabi ng tag-ulan, habang nakikinig siya sa pagbuhos ng ulan sa bubong, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang batang lalaki, basang-basa at nanginginig, ang nakatayo. Tita, nawawala po si ate ko. Huling nakita namin sa may Nyugan. Hindi siya agad nakapagsalita. Dahan-dahan siyang lumingon kay Joanna, na noon ay nakaupo sa may hagdan, walang imik. Nang magtagpo ang kanilang mata, may tahimik na pag-unawa sa pagitan nila. Mabilis silang nagpayong at sinamahan ng bata. Sa madilim na bahagi ng Nyugan, may mga bakas ng paa. Basa sa putik. Mula sa direksyon ng bagong tanim na puno, may liwanag na mahina, isang lumang gasera, at sa tabi nito, isang bata nakaupo, parang nawawala sa sarili. Buhay ito, pero tila wala sa ulirat. Tinulungan nila ito. Inakay papunta sa bahay. At habang pinapainom ng mainit na tsaa, muling nagtanong ang batang lalaki. Ano po bang meron sa Nyugan? Bakit po parang may humihila sa gabi? Hindi na sumagot si Lisa. Pero sa puso niya, alam niya ang sagot. Kinabukasan, ipinatawag niya si Padre Ramon. Sabay nilang pinagdasalan ang paligid. Naglagay ng mga palaspas ng asin sa apat na sulok ng Nyugan. Pero wala silang makikitang pisikal na panganib. Ang totoo, ang banta ay hindi na nasa ilalim ng lupa, kundi nasa alaala. Sa puso. Sa diwa. Ang kwento ng mabuting, aswang na bagong may-ari ng Nyugan ay nagtapos hindi sa pagkatalo ng dilim, kundi sa pagkilala na ang kabutihan ay hindi laging sigaw, minsan ay bulong, tulad ng isang inang tahimik na nakikipaglaban para sa anak. Tila isang paalala sa lahat na ang mga kasunduan, alamat, at anino ay bahagi ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao. Ngunit sa bawat pagpili ng tama, sa bawat pagtindig sa gitna ng takot, nagkakaroon tayo ng pagkakataong basagin ang tanikala ng madilim na nakaraan. At sa huling gabi bago magsara ang taon, habang pinapanood ni Lisa ang mga alon ng hangin sa mga dahon ng nyog, may ngiti sa kanyang labi. Sapagkat alam niyang bagamat hindi lubos na nawala ang dilim, may pag-asa pa rin sa liwanag. At habang buhay pa si Joanna, habang buo pa ang kanyang puso, hindi na kailanman siya magiging alipin ng takot. Ito ang katapusan ng kwento. Pero sa bawat nilalang na nakikinig, sana'y magsilbing paalala, hindi lahat ng anino ay masama.
Minsan, ito'y paalala lang na tayo ay may kakayahang pumili.